Nag-book ako ng seafood dinner para sa bisperas ng Pasko ng mga Pilipino sa Noche Buena, pero biglang nagbago ang mukha ng biyenan ko at pinauwi niya ako sa aming magulang. 3 segundo lang akong nag-alinlangan bago pumayag, at kasabay noon, kinansela ko na rin ang private room sa 5-star hotel na aming inireserba. Nang pumasok ang biyenan ko sa hotel, isang pangungusap lang ng manager ang nagpatigil sa buong pamilya ng asawa ko. Malinaw pa sa aking isipan ang sandaling iyon. Ang sandali kung saan, sa loob lamang ng 3 maikling segundo, nagpasya akong baguhin ang aking buong kasal. 6:00 ng gabi ng bisperas ng bagong taon. Ang malawak na lobby ng 5-star hotel na Triumphal ay nagliliwanag sa liwanag ng mga parol at dekorasyon. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas, mga ngiti, mga ingay ng mga bagahe, mga tasa at baso na nagtatamaan sa isa't isa. Lahat ay bumubuo ng isang tunog na espesyal sa mga huling araw ng taon. Maingay, ngunit may kasamang bahagyang pagmamadali. Parang lahat ay nagsisikap na pigilan ang mga huling sandali ng lumang taon. Nakatayo ako sa harap ng reception desk, nakasuot ng bagong cream-colored na damit na binili ko 3 araw na ang nakalipas. Hawak ang aking telepono, ang puso ko ay puno ng excitement at kaunting pagmamalaki. Ate Maria, ang private room na inabook ninyo ay handa na po. Ang mga pagkaing dagat ay mga sariwang-sariwa, dumating ngayon araw. Ang king crab na halos 3 kilo at ang lobster ay nalinis na, ayon sa inyong kahilingan. Ang manager ng hotel na si Kuya Andres ay personal na lumabas para salubungin ako. Ngumiti ng mainit, ang boses ay profesional, ngunit may respeto. Bahagya akong tumango at sumagot, "Salamat kuya, kakailanganin ko ang tulong mo mamaya." Sa loob ko noon, talagang masaya ako. 3 taon ng kasal, at ito ang unang pagkakataon na mag-isa kong inayos ang isang maayos na Noche Buena. Sa mga nakaraang taon, ang bisperas ng bagong taon ay palaging ginagawa sa lumang bahay ng pamilya ng asawa ko, hindi pa 40 metro kwadrado, ang hapagkainan ay nakadikit sa dingding, puno ng tao, at ang biyenan ko ay laging nagbibigay ng utos. Samantalang ako ay mula umaga hanggang gabi ay halos hindi makaupuan, buong araw na pagod. At sa huli ay nagmamadaling kumain ng ilang simpleng pagkain bago maglinis hanggang hating gabi. Ganoon bawat taon, walang nagtatanong kung pagod na ako, walang nagpapansin ng ginagawa ko, ngunit ngayon ay naiiba na. Ngayong taon, na-promote ako, doble ang sahod, at ang year-end bonus ay umabot sa halos 50,000 piso. Naisip ko, nakarapat-dapat na akong gumawa ng isang bagay na mas maganda, hindi para sa aking sarili, kundi para sa pamilya, lalo na para sa biyenan kong si Aling Rosa. Lagi niyang sinasabi na hindi ako marunong mag-ipon, hindi marunong gumastos, magaling lang kumita pero hindi marunong mag-ingat ng pera. Kaya naman nais ko siyang ipakita kung ano ang ibig sabihin ng magandang pamumuhay. Nag-book ako ng pinakamahal na private room ng hotel, nag-order ng mga mahal na pagkaing dagat, lobster, king crab, lapu-lapu, abalone, sea cucumber, kabuuang mga 20,000 piso. Hindi maliit na halaga, ngunit hindi ako nagsisi. Basta, masaya ang lahat ngayong gabi, basta tumingin si Aling Rosa sa akin, ng kaunting naiiba iyon ay sapat na para sa akin. Nagring ang telepono ko, si Kuya Danny, ang asawa ko. "Mahal, kasama ko si Mama at si Kuya Jun, malapit na kami, bahagya lang kaming na traffic." Sumagot ako, "Sige lang, handa na lahat dito." Pagkatapos ng mensahe, malalim akong huminga. Hindi ko alam kung bakit may bahagyang hindi magandang pakiramdam sa loob ko, ngunit mabilis ko itong itinabi, siguro ay sobrang nag-iisip lang ako. Pagkalipas ng 10 minuto, bumukas ang pinto ng hotel. Pumasok muna si Kuya Danny, kasunod ay ang biyenan kong si Aling Rosa, pagkatapos ay ang kapatid ng asawa ko si Kuya Jun, kasama ang asawa nitong si Ate Cora at ang kanilang batang anak. Agad akong ngumiti at mabilis na lumapit. "Mama, dito po si Kuya Danny." Pagpasok ni Aling Rosa, tumingin siya sa paligid, ang mga mata niya ay nagpapakita ng pagkahindi sanay at kahit kaunting hindi kasiya siya. Ang maliwanag na ilaw, ang marangyang espasyo, ang malambot na musika, lahat ay tila hindi kabilang sa mundo ng matanda. Tumingin siya sa damit ko at direkta niyang tinanong, "Mahal ba ito?"
Bahagya akong ngumiti. Ngayong taon ay mabuti ang negosyo ko. Malaki ang bonus ng company kaya gusto kong selebrasyon natin bilang pamilya. Nilagay ni Kuya Danny ang kamay niya sa balikat ko at sinabi, Mama, si Maria ay may pambayad. Magtiwala kayo. Hindi nagsalita si Aling Rosa, ngunit malinaw kong nakita ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, isang damdamin na mahirap ilarawan. Para bang hindi siya masaya. Pinasamahan ang lahat papunta sa private room. Bumukas ang pinto, isang malawak na espasyo, malaking bilugang mesa sa gitna at sa labas ng salamin ay ang buong lungsod na nagliliwanag sa gabi ng Noche Buena. Sa mesa, ang mga appetizer ay nakahanda na, ang mga plato ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Naku, maganda. Nasabi ni Ate Cora habang hinihila ang anak niya sa paligid. Ang biyenan kong si Tatay Erning naman ay tumango. Maingat si Maria, ngumiti ako, at may kapirasong init sa loob ko, sa wakas ay may nagkilala sa akin, ngunit hindi nagtagal ang galak na iyon. Ang unang putahe ay dinala isang steamed na isda, sariwang-sariwa, puting karne, magandang presentasyon. Habang ipinapakilala ng waiter ang pagkain, biglang nagsalita si Aling Rosa, hindi sariwa yang isda. Tumahimik ang lahat sa mesa. Natigilan ako. Po, live fish po ito. Kakaluto lang. Nagmamadaling nagpaliwanag ang waiter, ngunit si Aling Rosa ay hinawakan na ang kanyang chopsticks at malakas na tinusok ang katawan ng isda. Maganda lang ang itsura. Puro frozen goods iyan. Kilala ko na ang ganyang mga restaurant, agad na naging parang natigil ang hangin sa loob ng kwarto. Nagmadaling sinabi ni Kuya Danny, Mama, tikman muna ninyo. Tikman ang ano? Sumigaw siya. Malakas na ibinaba ang chopsticks at lumingon sa akin, ang mga mata ay malamig at matalas. Maria, magkano ang lahat ng ito? Sinikap kong pigilan ang aking kamay na kumapit sa tasa ng tsaa. Mama, Noche Buena ngayon. Hindi ba natin pag-usapan ang tungkol sa pera? Ayaw pag-usapan? Mataas ang boses niya. Gagastusin mo ang pera ng anak ko at hindi kita maaring tanungin? Nagtayo ako. Ito ay pera ko na aking kinita. Pera mo? Nagtayo rin siya. Nang ikaw ay mag-asawa na, ang iyong pera ay pera na ng pamilyang ito. Parang siniksik ang hangin, walang nagsalita. Tumingin si Ate Cora sa sahig, nagkunwaring tinitingnan ni Kuya Jun ang kanyang telepono. Tahimik si Kuya Danny, ang pamilyar na katahimikan na iyon. Itinuro ni Aling Rosa ang hapagkainan. Tingnan mo, isang pagkain ito ay katumbas ng isang buwang gastos sa pagkain ng aming pamilya. Akala mo ba ay magaling ka? Naramdaman ko ang dugo na pumunta sa ulo ko, ngunit ang boses ko ay parang kalmado. Ito ay mula sa aking puso. Puso? Tumawa ng mapanuri si Aling Rosa. Hindi ko kailangan iyon kung gusto mo. Umuwi ka sa bahay ng iyong magulang. Ang salitang iyon ay parang kutsilyo. Umuwi ka sa bahay ng iyong magulang. 3 segundo akong nakatayo doon. 3 segundo lamang. At pagkatapos ay tumango ako. Sige. Natigilan ang buong kwarto. Lumingon ako sa manager. Kuya Andres, paki-cancel na ang booking na ito. Ate, sigurado ba kayo? Nag-alinlangan si Kuya Andres. Tanggap ko ang kahit anong bayad sa pagkansela-kanselahin na ngayon. Tumingin sa akin ang lahat parang hindi makapaniwala. Hinawakan ni Kuya Danny ang aking kamay. Maria, huwag kang magpainit. Hindi ko siya tiningnan. Tiningnan ko si Aling Rosa at ngumiti. Tama si Mama. Dapat talaga akong umuwi sa aming magulang para kumain. Pagkasabi noon, kinuha ko ang aking jacket, hinabusan ang bag ko at lumabas ng tuwid. Sa likod ko, narinig ko si Aling Rosa na sumigaw. Maria, tigil ka. Hindi na ako lumingon at nagpatuloy lang akong maglakad. Nagsara ang pinto at ang ingay sa likod ay nawala. Sa elevator, sumandal ako sa dingding at umiyak, ngunit hindi ako matagal na umiyak. Pinunasan ko ang aking luha, kinuha ang telepono at tumawag. Punta ako para sa Noche Buena kasama kayo, nanay at tatay. Malalim akong huminga. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang gaan. Ngunit alam ko na hindi pa tapos ang kwento, ang handaang iyon ay simula pa lamang. Gumalaw ang sasakyan palayo sa hotel na Triumphal. Ang mga ilaw sa likod ay unti-unting lumayo,
ngunit sa loob ko ay kabaligtaran, lahat ay tila biglang nabunot. Bawat alaala, bawat salita, bawat titig ay sabay-sabay na bumabalik, wala nang puwang para huminga. Nakaupo ako sa likurang upuan, ang mga kamay ay magkasamang nakagapos, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga kalsada ngayong Noche Buena ay maliwanag, bawat bahay ay may mga parol, may mga dekorasyon. Ang mga tawanan ay lumalabas mula sa mga mainit na tahanan, habang ako ay umaalis sa tinatawag na pamilya ng asawa ko sa isang kalagayang hindi ko inaasahan. Patuloy na nag-vibrate ang telepono sa aking bag. Hindi ko na kailangan pang tingnan para malaman kung sino. Si Kuya Danny, ang lalaki na dati ay akala ko ay aking sandigan sa buong buhay. Ang taong 3 taon na ang nakalipas ay naniniwala akong basta't magsikap lang ako at magpigil ng konti, lahat ay magiging maayos, ngunit hindi pala. Tinitingnan ko ang screen na nag-iilaw at nagsasara, paulit-ulit, at sa huli ay hindi ko pa rin sinagot. Hindi dahil galit ako, kundi dahil pagod na ako. Pagod na pagod, hanggang wala na akong lakas para magpaliwanag, wala nang isipan para makinig ng kahit anong salita. Saan po kayo pupunta, miss? Sa bahay o saan? Tanong ng driver, bahagyang tinitingnan ako sa salamin. Sa bahay. Mahinahon ko itong sinabi. Ang salitang bahay, isa lang iyon, ngunit naramdam ko ang pagtitikhim sa aking lalamunan. Ilang panahon na ang lumipas mula nang talagang naramdaman ko na umuuwi ako. 3 taon, 3 taon, bilang manugang at halos nakalimutan ko na ang pakiramdam ng pamumuhay bilang sarili ko. Lagi akong nagmamasid sa ekspresyon ng biyenan ko, laging kailangang timbangin ang bawat salita, at kahit ang paggastos ng perang sarili ko ay kailangan ko pang ipaliwanag. Lumiko ang sasakyan sa pamilyar na kalsada at lumitaw ang lumang apartment complex. Nakita ko ang nanay ko na nakatayo sa ilalim ng dilaw na ilaw, nakasuot ng makapal na jacket. Ang mga kamay ay magkasamang nakagapos sa lamig, paminsan-minsang nakatingin sa labasan na parang naghihintay ng isang tao. Napigtal ang aking puso. Huminto ang sasakyan at agad ko nang binuksan ang pinto at bumaba. Sa isang tawag pa lang ni nanay, bumuhos na ang aking luha. Lumingon si nanay. Nakita ako at mabilis na lumapit. Ang tinig ay sabay na masaya at nag-aalala. Bakit ngayon ka palang umuwi? Nasaan si Danny? Niyakap ko si nanay at ngayon ay hindi ko na mapigilan pa. Umuuwi ako para kumain ng Noche Buena kasama ninyo, nanay. Bahagya siyang natigilan at pagkatapos ay mahinahon niyang tinapik ang aking likod, hindi na nagtatanong pa, sinabi lang, "Ay, ayos na." Lumabas si tatay mula sa likod, kinuha ang aking bag, ang boses ay malalim at mainit, "Maayos na nang umuwi ka. Umakyat na tayo, niluto na lahat ni nanay." Walang nagsumbat, walang nagtatanong kung bakit, walang nagsabing, "Mali ako." Simple lang nilang binuksan ang pinto para sa akin na makabalik. Ang damdamang iyon ay nagparamdam sa akin ng init at sakit ng sabay. Init dahil tinanggap ako, sakit dahil napagtanto ko na, sa loob ng 3 taon, nagsikap akong manatili sa isang lugar na hindi talaga ako itinuturing bilang bahagi ng pamilya. Pagpasok sa pintuan, agad na sumapit ang pamilyar na amoy ng pagkain, mainit na kanin, mainit na sabaw, amoy ng sibuyas na ginisa, amoy ng inasnan na isda, lahat ay pinagsama, simple ngunit kakaibang mainit. Sa hapagkainan, handa na ang isang kumpletong pagkain, walang lobster, walang king crab, mga ordinaryong pagkain lamang, ngunit sa tingin ko ay masarap na agad. "Hugasan mo muna ang kamay mo bago kumain," sabi ni nanay. Tumango ako at pumasok sa banyo. Sa salamin, namumula ang mga mata ko. Maputla ang labi, ngunit mas maliwanag ang mga mata ko kaysa noong nasa hotel. Malalim akong huminga at sinabi sa sarili ko, "Maria, hindi ka nagkamali." Nang lumabas ako, nakahanda na ang tubig ni tatay. At si nanay ay nag-aalok ng pagkain sa mangkok ko tulad ng noong bata pa ako. "Kain na, siguro gutom ka na." Umupo ako, kumuha ng kutsara at tinidor, at sa unang subo, malapit na akong umiyak. Hindi dahil masarap, kundi dahil napagtanto ko na sobrang tagal ko na walang nakakakain ng isang kainan na hindi na kailangan pang mag-alala ng kahit ano. Hindi na kailangan pang bantayan kung sino ang nakatingin sa akin.
Hindi na kailangan pang hulaan kung sino ang naiinis, simpleng kumain lang. Kumain bilang anak ng pamilya. Nagbuhos ng tubig si tatay para sa akin. Inumin mo. Tumango ako. Sinubukang lunukin ang pagkain kasama ang damdamin. Pagkalipas ng ilang sandali, mahinahon na nagtanong si nanay. May nangyari bang hindi maganda, anak? Nanatili akong tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita. Nagaway kami ni Kuya Danny. Ibinaba ni tatay ang kanyang kutsara at tinidor. Tumigil din si nanay, nagbago ang atmosphere. Hindi na ako nagtatago pa. Lahat ay ikinuwento ko. Mula sa pag-book ng pagkain hanggang sa sinabi ng biyenan ko, hanggang sa aking desisyon na kanselahin ang booking at umalis. Walang dagdag, walang bawas, eksakto lang ang nangyari. Pagkatapos marinig ang lahat, nangula ang mga mata ni nanay. Ang anak ko ay nagtiyaga ng ganoon at hindi sinabi sa akin. Si tatay naman ay mahigpit na pinagsama ang mga kamay, ang boses ay bumaba. Paano nila tinatrato ang anak ko? Umiling ako. Hindi ko rin alam. Isang matagal na katahimikan ang dumaan. Pagkatapos ay nagtanong si nanay, anong gagawin mo? Ang tanong na iyon ay tinanong ko na sa sarili ko sa buong biyahe pa uwi. Tumingin ako sa mangkok ko at mabagal na nagsalita. Ayaw ko nang magtiis. Agad na tumango si tatay. Tama, walang makakatawid ng habang buhay sa pagyuyuko. Tumingin sa akin si nanay. Ang mga mata ay may awa at pag-aalala. Ngunit nag-isip ka na ba ng mabuti? Hindi maliit na bagay ang kasal. Malalim akong huminga. Nag-isip na ako. 3 taon na akong nag-iisip ng labis. Nag-isip hanggang nakalimutan ko na may hangganan din ako. Sa tamang sandaling iyon, nagring muli ang telepono ko. Hindi si Kuya Danny ngayon, isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako at pagkatapos ay sinagot. Alo, Ate Maria ba kayo? Ako si Kuya Andres, manager ng hotel. Bahagya akong nagulat. May nangyari ba, Kuya? Medyo mahirap ang tinig ni Kuya Andres. Paumanhin sa pag-abala sa inyo ngayong Noche Buena, ngunit mayroon kaming kaunting problema na may kinalaman sa pamilya ninyo. Nanatili akong tahimik at naghintay para magpatuloy si Kuya Andres. Sa ngayon, ang biyena ninyo ay nasa lobby ng hotel, nagdudulot ng ingay at hinihiling na makita kayo. Hindi siya naniniwala na kinansela ninyo ang booking. Bahagya akong natawa, isang natawa, wala nang gulat. Anong nangyari? Nagpaliwanag na kami ngunit hindi niya tinatanggap. Sinabi pa niya na hindi kayo mangangahas na kanselahin dahil pera ng asawa ninyo ang ginamit. Ipikit ko ang mga mata ko, isang pakiramdam na kakaiba at mapait ng sabay. Hawakan na lang ninyo ayon sa patakaran, ngunit nag-alinlangan si Kuya Andres na aapektuhan niya ang mga ibang bisita. Kung maaari kayo, pinigil ko siya. Ang tinig ay kalmado pa rin. Nagbayad na ako at kinansela ang booking. Ang natitirang bahagi ay bagay na sa pagitan ng hotel at ng mga iyon, wala na itong kinalaman sa akin. Ilang segundo na katahimikan sa kabila ng linya at pagkatapos ay nagsalita siya, naiintindihan ko, paumanhin sa abala. Walang anuman, binaba ko ang tawag, tumingin sa akin si nanay nang may pag-aalala. Nag-aabala pa ba sila sa iyo, anak? Bahagya akong tumango, ngunit ayos lang. Malalim na bumulong si tatay. Ang mga ganyang tao, pati na lamang sa kanila, lalo kang aabalahin nila. Hindi na ako nagsalita, mahinahon lang akong kumain. Ngunit sa loob ko ay may isang desisyon na mas malinaw na. Hindi ito impulso, hindi ito galit, ito ay katiyakan. Sa labas, ang mga paputok ay nagsimulang tumunog ng mas malakas. Madaling araw na, malapit na ang pagbabago ng taon. Nakaupo ako sa pagitan ng nanay at tatay. Sa isang tabi ay ang 3 taon ng pagtitiis. Sa kabilang tabi ay ang hinaharap na hindi pa malinaw. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot dahil alam ko na kahit anong mangyari, mayroon pa akong lugar para makabalik. At ngayon, hindi na ako babalik sa pagsusumite tulad ng dati. Ang gabi ng Noche Buena ay lumipas sa isang pakiramdam na sabay na pamilyar at kakaiba. Pamilyar dahil ang tanawin ay ang maliit na bahay, ang simpleng pagkain, ang tunog ng telebisyon na nagpapalabas ng end-of-year na programa, ang boses ni tatay na paminsan-minsang nagkokomento,
Ang tinig ni nanay mula sa kusina lahat ay katulad ng mga taon bago pa ako mag-asawa. Kakaiba naman dahil ngayon ay hindi na ako ang walang alagang anak noon. Nakaupo ako doon sa pagitan ng nanay at tatay, ngunit sa loob ko ay may isang espasyong kaliwalang na nabuo hindi masakit, hindi maingay, ngunit patuloy na umuulbo at totoo. Ito ang espasyo ng isang kasal na dahan-dahang nagkabitak. Malapit na ang hating gabi, kinuha ako ni tatay sa balkonahe. Dito na tayo para makita ang paputok. Nagsuot ako ng dagdag na damit at tumayo sa tabi niya. Malamig ang hangin ngunit hindi nakakalamig. Sa malayo, ang mga paputok ay nagsimulang namukadkad. Ang maliwanag na liwanag ay pumutok sa madilim na langit, sunod-sunod na hindi humihinto. Nanatiling tahimik si tatay ng matagal at pagkatapos ay nagsalita, "Maria, tatay, hindi ka ba nagsisisi?" Bahagya akong natigilan hindi dahil sa hindi inaasahang tanong, kundi dahil tanong din ito sa aking sarili. Maraming beses na ang tanong na ito. Tumingin ako sa langit kung saan isang saliwain ng paputok ay kakarating lang matapos. Hindi, mabagal ngunit tiyak ang aking sagot. Tumango si tatay at hindi na nagtatanong pa. Naintindihan niya si tatay ay hindi uri ng taong maraming salita, ngunit bawat sinasabi niya ay may malalim na kahulugan. Inilagay niya ang kamay sa aking balikat. "Kapag nagpasya na, igawa mo ng dulo ngunit alalahanin ang isang bagay. Huwag gumawa ng maling bagay dahil sa galit." Tumango ako. Alam ko tatay, hindi na siya nagdagdag pa. Ang dalawa naming mag-ama ay nakatayo nang magkatabing nakikinood sa paputok. Sa sandaling iyon, biglang ko napagtanto na may ilang bagay na mukhang napaka-ordinaryo ngunit siyang pinakamahalagang bagay. Tulad ng katahimikang nagkakaunawaan, tulad ng isang kamay na inilagay sa balikat sa tamang oras, tulad ng salitang hindi mahaba, ngunit sapat para makapagpalakas ng loob ng isa. Pagbalik sa loob, handa na si nanay ng plato ng mga pinutol na prutas. "Kumain pa, anak." Ngumiti akong umupo sa tabi niya. Ang telepono ko ngayon ay tahimik na hindi na nag-vibrate. Alam ko na hindi dahil tumigil sila, kundi dahil pinatayin ko ito. Isang sadyang katahimikan. Isang sadyang pagdiskonekta sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Tumingin sa akin si nanay ng matagal at pagkatapos ay mahinahon na nagsalita, "Matulog ka sa lumang kuwarto mo." Tumango ako. Opo, ang lumang kwarto ko ay halos hindi pa nagbabago mula sa kama, sa study table, hanggang sa bookshelf. Lahat ay maingat na pinalagi ni nanay. Ako lang ang nagbago. Umupo ako sa gilid ng kama, kinuha ang telepono at binuksan ito agad na pumasok ang maraming mensahe. Si Kuya Danny, si Kuya June, si Ate Cora, at kahit mga hindi kilalang numero. Hindi ko lahat ito binasa, binuksan ko lang ang mensahe ni Kuya Danny. "Maria, pasensya na. Sagot mo ang tawag ko, ginawa ni Mama ang malaking gulo. Dumating na ang pulis, hindi ko na alam ang gagawin. Maria, pakiusap ka." Binasa ko ang bawat linya. Wala na ang galit tulad ng nasa hotel, ang naramdaman ko ay layo, napakalalim na layo. Nag-scroll pababa ako sa huling mensahe. "Maria, kung hindi ka bumabalik, dadalhin si Mama sa barangay." Nanatili akong nakatitingin sa mga salitang iyon nang mas matagal kaysa karaniwan, hindi dahil nag-aalala ako, kundi dahil sinasalang kong mabuti ang posisyon ko sa buong bagay na ito. Ibinaba ko ang telepono at nahiga sa kama. Pamilyar ang kisame, pamilyar ang amoy ng unan at kumot, ngunit ang aking isipan ay hindi na katulad ng dati. Naalala ko ang tingin ni Kuya Danny. Nang umalis ako, hindi naman walang pag-aalala, ngunit hindi rin sapat para tumayo at depensahan ako. 3 taon, hindi naman na hindi ako umaasa, hindi naman na hindi ako naghintay. Naghintay lang ako nang naghintay hanggang napansin ko na nag-iisa akong nakatayo. Ipinikit ko ang mga mata at tinanong ang sarili ko, kung bumabalik ako, magbabago ba ang lahat? Mabilis na dumating ang sagot. Hindi dahil ang taong hindi tumayo para sa iyo, kahit minsan ay napakahirap na tumayo para sa iyo sa mga susunod na pagkakataon. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng mga pinggan sa kusina, amoy ng salabat at ang tinig ni nanay na, "Maria, gising na at almusal." Binuksan ko ang mga mata, isang bihirang kapayapaan, walang tunog ng telepono,
walang presyon, walang naiinis. Lumabas ako. Si tatay ay nakaupo na nagbabasa ng dyaryo, nakasuot ng salamin, parang walang kino. Si nanay naman ay sumasalin ng sabaw sa mangkok. Gising ka na, hugasan mo ang mukha at kain na. Tumango ako at umupo. Isang simpleng almusal ngunit kumpleto. Habang kumakain, nagring ang telepono ni tatay. Sinagot niya ito at nagsalita lang ng ilang salita at pagkatapos ay binaba, nagbago ang kanyang ekspresyon. Sino iyon? Tanong ni tatay sa sarili. Nanatili akong tahimik. Tumingin sa akin si tatay. Gusto niyang makipag-usap sa iyo. Umiling ako. Ayoko siyang kausapin. Hindi nag-insist si tatay, ibinaba lang ang telepono. Sinabi ko na sa kanya, kapag handa ka na, ikaw na ang makipag-ugnayan. Malalim akong huminga ngunit bago pa man maging mahinahon, nagring muli ang telepono ko. Isang ibang numero ngayon. Nag-alinlangan ako at pagkatapos ay sinagot. Alo, Ate Maria, ito si Kuya Andres, mula sa hotel. Mas urgent na ngayon ang boses niya. Anong nangyari kuya? Mas komplikado na ang sitwasyon. Ang biyenan ninyo kagabi ay may ginawang pag-vandalize ng property, nasira ang ilang gamit at may insidente rin sa staff. Narinig ko ito at nagpatuloy. Nagtayo na ng opisyal na record ang pulis, hawak pa rin nila siya para sa pagtatanong. Ipinikit ko ang mga mata ng isang segundo. Hindi ito nagulat sa akin, mas mabilis lang ito kaysa inaasahan ko. Anong kailangan ninyo sa akin? Kailangan naming makumpirma muli ang booking, bayad at pagkansela para malinaw ang responsibilidad. Bukod doon, sinasabi ng pamilya ninyo na pera ng asawa ninyo ang ginamit ninyo at may senyales ng hindi pagkakaunawaan. Bahagya akong tumawa, napakagaan ang tawang iyon. Kuya Andres, pera ko iyon. Kumpleto ang lahat ng resibo. Opo, kung maaari kayong dumating, mas magiging maayos para sa inyong dalawa. Tumingin ako kay tatay, nakatingin siya sa akin, walang nagsasalita ngunit malinaw ang mata. Tumango ako. Sige, pupunta ako. Binaba ang tawag. Anong nangyari anak? Tanong ni nanay habang ibinababa ang mangkok. Ikinuwento ko. Nag-alala si nanay. Kailangan ko bang samahan ka? Umiling ako. Tatay at ako na lang. Nagtayo si tatay. Mabilis kumain at umalis na. Dut ang kanyang boses, hindi dahil nagagalit siya, kundi alam niya na may ilang bagay na kailangang malinaw. Nagpalit ako ng damit, nagsuot ng jacket, kinuha ang bag. Bago ako lumabas, hinarangan ako ni nanay at hinawakan ang aking kamay. Maging mahinahon, ingatan ang sarili mo. Tumango ako. Alam ko, nanay. Lumabas ako ng bahay. Ang simoy ng umaga ay medyo malamig, ngunit malinis. Mas kalat ang kalye kaysa karaniwan. Mas kaunti ang sasakyan, ngunit sa loob ko ay hindi maliwanag. Alam ko na ang biyaheng ito ay hindi lang pagpunta sa hotel. Ito ay isang tunay na pagtawid, isang hakbang na pagkatapos ngayon ay hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Tumigil ang sasakyan sa harap ng hotel na Triumphal. Bumaba ako at tumingin sa malaking lobby, maliwanag pa rin ito, ngunit sa harap na may mga nakatayo, mga bulong, mga mata ng pag-usisa, at sa sandaling iyon ay nakita ko si Kuya Danny. Nakatayo siya mismo sa pintuan, madilim ang mga mata, gusot ang damit. Nang makita ako, agad siyang tumakbo. Maria, tumigil ako. Hindi kumapit, hindi din umurong, nakatayo lang ako at tiningnan siya. At sa sandaling iyon, alam ko na hindi na magiging simple pa ang kwentong ito. Tinawag muli ako ni Kuya Danny ng isang beses pa. Ang boses ay paos sa kakulangan ng tulog, sabay na nagmamadali at walang magawa. Ngunit ngayon ay hindi na ako lumakad palapitan tulad ng dati at hindi rin nagtatanong tulad ng isang asawang nag-aalala sa asawa. Nanatili lang akong nakatayo doon. Pinanatili ang tamang distansya at tiningnan siya tulad ng pagtingin sa isang dating kakilalang dating naintindihan ko ng mabuti, ngunit ngayon ay hindi na ako nais na lumapit. Maria, nandito ka na, salamat naman. Nagsalita siya ng todo, ang kamay niya ay hindi sinasadyang iniabot para hawakan ang aking kamay tulad ng dating gawi, ngunit mabagal akong humakbang ng isang hakbang paatras, napakagaan lang nito, sapat para matigilan siya sa kalagitnaan.
Ang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin at pagkatapos ay bumaba, ang mga mata ay nagulat. Sandali marahil ay napansin na rin niya ang distansiyang ito ay hindi lang natural na nangyari. Tiningnan ko siya. Mahinahon ang boses ko. Tinawag mo ako para sa bagay na may kinalaman sa mama mo. Tama ba? Tumango si Kuya Danny at nilunok ang laway. Oo, medyo lumagpas si mama kahapon, ngunit ngayon ay hawak nila siya doon. Sinasabing nang vandalize siya at may ginawang pinsala. Kung sineseryoso ito ay hindi basta-basta. Nakinig ako at hindi nagulat, tinanong ko lang. Sige. Nag-alinlangan si Kuya Danny. Ang mga mata ay medyo umiiwas. Gusto niyang pumunta ka sa loob at makipag-usap sa hotel. Ikaw naman ang nag-book. Mas madaling makipag-usap sila sa iyo. Kung bawiin mo ang sumbong o sabihin mong hindi ito sinasadya, baka hindi na nila palawakin pa ito. Bahagya akong natawa, hindi ang nagtatawang natawa, kundi isang napakagaan at napakamanipis na ngiti, parang natural na reaksyon sa pagdating ng isang bagay na labis na pamilyar na. Kuya Danny, anong sinasabi mo? Bahagya siyang nalito. Ang ibig kong sabihin ay mas mabuti para sa lahat. Kung maayos ito dati-rati ay Pasko naman ngayon. Huwag nang palakihin, pinigil ko siya. Pantay ang boses ko. Hay naman, huwag na palawakin pa. O kaya ay huwag hayaang sagutin ni Mama ang kanyang mga gawa. Nanatili siyang tahimik. Nagpatuloy ako. Ang mga mata ko ngayon ay hindi na malambot pa. Naalala mo ba ang sinabi ni Mama kagabi? Kinuyom niya ang mga labi. Maria, Mama, ay mainit ang ulo. Ganoon lang ang ibig niyang sabihin. Tinanong ko siya kung naaalala niya ba. Hindi ko itinataas ang boses ngunit bawat salita ay malinaw. Tumingin siya sa lupa at hindi sumagot. Bahagya akong tumango para bang alam ko na ang sagot. Ipapaalaala ko sa iyo. Sinabi ni Mama na ginagastos ko ang pera mo. Sinabi niyang hindi ako marunong mag-ingat ng pera. Sinabi niyang dapat na akong umuwi sa bahay ng aking magulang. Huminto ako ng isang sandali. At saan ka nakaupo noon? Bahagya na kinuyom ni Kuya Danny ang mga kamay, ang boses ay bumaba. Sinabihan ko na si Mama, hindi ko na kailangan ang sinabihan mo siya. Pagkatapos noon, tumingin ako ng diretso sa kanya. Kailangan ko sana siyang sinabihan mo noon din. Naging mabigat ang hangin sa pagitan namin. Ang mga dumaan sa harap ng hotel ay nagsimulang magpansin, ngunit hindi ako nagmamalasakit. 3 taon na ang lumipas. At sanay na ako sa paglunok ng mga bagay na ito, ngunit ngayon ay ayoko nang lumunok pa. Malalim na bumuntong hininga si Kuya Danny, ang boses ay bumaba. Maria, hindi ngayon ang tamang oras para pag-usapan iyon, nandoon si Mama sa loob. Oo, nandoon si Mama sa loob. Tumango ako. At iyon ay resulta ng kanyang ginawa. Tumingala siya, ang boses ay may bahagyang pagkabigo. Ngunit anong mangyari? Siya ay aking ina mong biyenan. Alam ko, agad akong sumagot. Kaya naman sa loob ng 3 taon, wala akong kahit isang beses na nagkontra sa kanya. Tiningnan ko siya, ang mga mata ay wala na ngayon sa galit. Malinaw na lang, ngunit hindi iyon nangangahulugang responsibilidad ko ang kanyang mga gawi. Matagal na nanatiling tahimik si Kuya Danny at pagkatapos ay nagsalita siya, ang boses ay paus na. Kaya pala ay pabayaan mo lang siya? Malalim akong huminga. Hindi pagsasabayaan sino ang gumawa, iyon ang sagutin. Ang salitang iyon ay napakagaan sa pagsasalita, ngunit naramdaman ko mismo kung gaano ito kabigat. Hindi lang ito sagot sa nangyari ngayon, kundi sagot din sa 3 taong lumipas. Nakatayo si tatay sa tabi ko. Simula pa noon ay hindi siya pumasok, ngayon lang siya nagsalita. Ang boses ay mababa, ngunit tiyak. Pumasok na tayo para maayos ng malinaw. Lumingon si Kuya Danny kay tatay, bahagya siyang natigilan at pagkatapos ay tumango. Magandang umaga po, Uncle. Tumango lang si tatay, walang karagdagang salita. Sabay-sabay kaming pumasok sa lobby ng hotel. Iba ang atmosphere sa loob, kaysa kagabi wala na ang kasiyahan, pinalit ng halatang tensyon. Nakatayo ang mga empleyado sa maliliit na grupo, nagsasalita ng mahinahon, ilang bisita ang nag-inusat na nakatingin. Sa reception desk, nakikipag-usap si Kuya Andres sa 2 naka-unipormeng pulis. Nang makita niya ako, mabilis siyang lumapit.
Ate Maria, nandito na kayo. Tumango ako. Opo, dala ko ang lahat ng papeles. Ibinigay ko ang folder ng mga dokumento sa kanya. Tinanggap ni Kuya Andres, mabilis na binuksan at sinuriin, at pagkatapos ay malalim na huminga. May ganito, mas madali nang makipag-usap. Lumapit ang isang pulis, ang boses ay seryoso ngunit hindi bastos. Kayo ba ang nag-book kahapon? Opo, maaari bang kumpirmahin muli ang proseso ng booking, bayad at pagkansela? Ipinaliwanag ko muli ang lahat, bawat hakbang ay malinaw, walang dagdag walang bawas. Tumango ang pulis habang nagsusulat. Kaya ang bayad ay mula sa iyong account? Opo, personal na account. Tama. Pagkatapos ay lumingon sa Kuya Andres. Kaya ang hotel ay kumilos ayon sa kontrata, tama sa proseso. Kinumpirma ni Kuya Andres. Opo, ginawa namin ayon sa napagkasunduang mga kondisyon. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na tinig ang lumakas mula sa loob. Aling Rosa. Lumabas siya mula sa opisina, ang buhok ay medyo gulusot, namumula ang mga mata ngunit ang boses ay puno pa rin ng lakas. Nang makita ako, agad niyang itinuro ang kamay, siya ang nagdulot ng gulo, lumingon ang lahat sa lobby. Nanatili akong nakatayo, hindi umurong, at hindi rin nagmamadaling sumagot. Lumapit siya, ang boses ay tumataas. Sabihin mo sa kanila ginamit mo ang pera ng iyong asawa at pinapalaki mo ang gulo, at ngayon ay isinasasakinan mo sa akin ang responsibilidad. Tiningnan ko siya isang napakapayapang titig. Mama, tapos ka na bang magsalita? Bahagya siyang natigilan. Marahil ay hindi siya sanay sa ganitong tingin ko. Nagpatuloy ako. Una, ang pera ay kinita ko, may sae, may kontrata, maaari ninyo itong tingnan. Itinuro ko ang kamay kay Kuya Andres. Pangalawa, kinansela ko ang booking ayon sa tamang proseso, tinanggap ko ang penalty, iyon ay wala nang kinalaman sa inyo. Huminto ako ng isang sandali, at pagkatapos ay nagpatuloy. Pangatlo, ang nangyari pagkatapos ay resulta ng inyong gawi dito sa hotel. Walang nagpilit sa inyong mag-vandalize, at walang nagpilit sa inyong magdulot ng gulo. Nagtahimik ang buong lobby. Malawak na binuksan ni Aling Rosa ang mga mata. Siguro ito ang unang beses na nagsalita ako ng ganito sa kanya. Hindi ko sinisisi si Mama. Mabagal ko itong sinasabi. Ngunit hindi rin ako tatanggap ng responsibilidad para sa kanyang mga gawi. Nagsayad si Kuya Danny sa tabi, namumutla ang mukha. Nanginginig si Aling Rosa sa galit. Ikaw, paano mo masasabi iyan sa akin? Tiningnan ko siya, walang pag-iwas. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Isang matagal na katahimikan ang dumaan. Pagkatapos ay nagsalita ang pulis. Mangyaring makiisa kayo, gagawa kami ng ayon sa proseso. Kung may nais kayong sabihin, maaaring isulat sa record. Nais pa sana ni Aling Rosa na magpatuloy, ngunit hinawakan siya ni Kuya Danny. Mama, tahan na. Tumingin ako sa tanawin na iyon. Sa pagkakataong ito ay wala na akong pakiramdam, ng sakit, malinaw na lang ang lahat. Kami ni Aling Rosa at ang kanyang pamilya ay nakatayo na sa magkabilang panig. Ganap. Lumingon sa akin si Kuya Andres. Ate Maria, salamat sa pakikiisa ninyo. Ang natitirang bahagi ay hahawakan na namin kasama ang inyong pamilya. Tumango ako. Opo, at pagkatapos ay lumingon. Walang karagdagang salita. Walang nag-atubiling hakbang lumabas sa lobby ng hotel. Ang silaw ng umaga ay malumanay na nahulog sa lupa, sapat para mapansin ko na may nagbago sa loob ko. Wala nang pagtingin pa atras. Lumabas ako sa hotel na triumphal. Ang silaw ng bagong taon ay nagbagsak sa maliwanag na bato ng sahig. Ang mga tao ay patuloy na dumadaan, ngunit sa aking tainga ay parabang ganap na nahiwalay. Lahat ng ingay ay parang malayo na. Natitirang ang tunog ng sarili kong mga hakbang, dahan-dahan ngunit tiyak. Naglakad si tatay sa tabi ko at hindi agad nagsalita. Magkasama kaming naglakad hanggang sa mga baitang sa harap. Ang simoy ng umaga ng bagong taon ay dumaan. May kasamang magaan na lamig at amoy ng mga paputok na natitira pa sa hangin. Nang tumigil na kami malapit sa pintuan, nagsalita ang tatay. Ang boses ay mababa at malinaw. Gaan na ba ang pakiramdam mo? Nanatili akong nakatayo ng sandali at hindi agad sumagot.
Dahil ang tanong na ito ay tinatanong ko rin sa aking sarili may gaan, ngunit hindi ang uri ng magaan na parang walang bigat, hindi iyon ganap na kalayaan. Isang uri ng gaan ito. Matapos na maalis ang isang bagay na matagal nang pabigat, tumango ako, mas malinaw na ang pakiramdam ko. Tumingin sa akin si tatay, ang mga mata ay naging malambot, ang malinaw ay maganda, 3 salita lang. Ngunit naintindihan ko na malinaw sa tama at mali, malinaw sa tao na nasa harap mo, malinaw sa sariling kinatatayuan, at malinaw sa kung paano dapat ituloy ang buhay. Papunta na kami sa sasakyan nang may mabilis na tawag mula sa likod. Maria. Lumingon ako si Kuya Danny. Tumakbo siyang kasunod namin, humihingal, hindi pa nakaayos ang kuwintas ng kanyang baro, gulusot ang buhok, namumula ang mga mata, ang buong katawan niya ay nagpapakita ng pagod at gulo. Maria, hintayin mo muna ako. Hindi na ako lumakad pa, ngunit hindi rin ako humakbang pa atras, nakatayo lang ako at pinanatili ang distansya. Tumigil siya sa harap ko, ilang beses na huminga at pagkatapos ay tumingala. Kailangan ba talaga ang ginawa mo sa mama ko? Ang una niyang salita, hindi ayos ka ba? Hindi pasensya na kundi isang pagtuturo. Tumingin ko sa kanya, isang bagay sa loob ko ay bahagyang nagsara. Sa tingin mo ay hindi na kailangan? Naguluhan si Kuya Danny. Hindi iyon ang ibig ko sabihin, ngunit anong mangyari ay si mama iyon. Nagsalita ka ng ganoon sa harap ng mga tao. Sa harap ng mga tao, inulit ko ito. Ang boses ay hindi mataas, ngunit bawat salita ay malinaw. Ano kahapon ba, nang sinabi ni mama na ginagastos ko ang iyong pera at dapat akong umuwi sa aming magulang, iyon ba ay sa harap ng mga tao? Walang masagot si Kuya Danny at nanatili na lang siyang nakatayo, ang mga kamay ay nakabitin. Nagpatuloy ako. Tingin mo ba ay kailangan iyon noon? Hindi siya sumagot, nanatili lang siyang tahimik. Isang katahimikan na dapat sana ay matagal na niyang ginawa. Kumelo ng hininga si Kuya Danny, ang boses ay bumaba. Maria, hindi ngayon ang tamang oras para dito, nandoon si mama sa loob. Oo, nandoon si mama doon. Tumango ako, at iyon ang kahihinatnan ng kanyang ginawa. Tumingala siya, ang boses ay medyo nagmamadali. Ngunit anong mangyari? Siya ang mama ko, biyenan mo. Alam ko, agad ko itong sinagot. Kaya naman, sa loob ng 3 taon, ay wala akong kahit isang beses na kumontra sa kanya. Tumingin ko sa kanya, ang mga mata ngayon ay wala na sa galit, malinaw na lang. Ngunit hindi iyon nangangahulugang ang responsibilidad ko ang kanyang mga gawi. Matagal na nanatiling tahimik si Kuya Danny at pagkatapos ay nagsalita siya, ang boses ay paus na. Kaya pabayaan mo na siya. Malalim akong huminga. Hindi pagsasabayaan sino ang gumawa, sila ang sagutin ito. Ang mga salitang iyon ay napakagaan ko itong sinabi, ngunit naramdaman ko mismo kung gaano ito kabigat. Hindi lang ito sagot sa ngayon, sagot din ito sa 3 taon. Nagtayo si tatay sa tabi ko, hindi siya pumasok simula pa kanina, ngayon lang siya nagsalita, ang boses ay mababa ngunit tiyak. Minsabi niya, nagtama ang mga mata nila. Sasabihin ko sa iyo ng tuwiran, ang anak ko ay hindi namumuhay na nakayukod, ngunit kapag siya ay kinuwestiyon araw-araw at pinagmumukha na walang halaga, iyon ay hindi na pagtitiis, iyon ay paghamak. Inayos ni Kuya Danny ang sarili, ang boses ay bumaba. Naiintindihan ko po, Uncle, hindi mo pa naiintindihan, patuloy ni tatay. Kung naiintindihan mo, hindi sana umabot dito kahapon. Kinuyom ni Kuya Danny ang mga kamay ngunit hindi sumagot. Tumingin ko sa kanya ng isa pang beses. Uwi ka na, talagaan si mama. Ang usapin natin ay ibang pagkakataon na lang. Tumingala siya, ang boses ay nagmamadali. Kailan? Hindi ko agad sinagot, sinabi ko lang, kapag tunay na mong naintindihan kung saan ang problema. Pagkasabi noon, lumayo na ako. Walang tigil, walang pagtingin pa atras, bumaba ang mga baitang, bawat hakbang ay parang nagputol pa ng isang sinulid. Sa likod ko, wala na akong narinig na tawag niya. Marahil ay hindi na rin niya alam ang isasalita. Gumalaw ang sasakyan. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, tumingin sa hotel at pagkatapos sa harap. Umupo si tatay sa tabi ko at nanatiling tahimik ng ilang sandali at pagkatapos ay nagtanong.
Sigurado ka ba? Tumango ako. Sigurado. Kahit may hirap na darating, 3 taon ka nang nahirap, sagot ko. Bahagya siyang bumulong at tumango. Kung ganoon, ituloy mo hanggang sa dulo. Tumakbo ang sasakyan sa mga pamilyar na kalsada. Nagbababati pa rin ang mga tao sa bagong taon, ngumingiti, nagsasaya. Ako lang ang nagtawid ng ibang hangganan, hindi maingay, ngunit malinaw. Nang makauwi, binuksan ni nanay ang pinto. Nang makita ako, nagtanong agad siya, anong nangyari anak? Hinubad ko ang jacket at ibinaba ang bag. Ayos na, nanay. Hindi na si nanay nagtanong pa, tumango lang. Kumain pa ng kaunti. Umiling ako. Hindi na ako gutom. At diretso na akong pumasok sa silid. Isinara ang pinto. Umupo sa gilid ng kama. Kinuha ang telepono. Maraming mensahe mula kay Kuya Danny, ngunit ngayon ay hindi ko na binabasa. Pumunta ako sa settings. Tiningnan ang kanyang pangalan. Ilang segundo nang nakatihaya ang daliri ko at pagkatapos ay inabot ko ang mute notifications. Hindi nag-block, hindi na-delete, isang desisyon lang na huwag na itong payagang abalahin ako. Ibinaba ang telepono. Nahiga sa kama, ipinikit ang mga mata, wala na ang gulo sa isipan ko tulad ng kagabi. Isang kakaibang pakiramdam ang natitira, parang isang pintuan lang ang nagsara. At sa harap nito ay isang mahabang pasilyo, hindi pa alam kung saan matatakbo, ngunit kahit paano ay sarili ko na ang landas na ito. Ang mga sumunod na araw ay mas mabagal kaysa inaasahan ko. Wala nang sunod-sunod na mga tawag, wala na ang mga mensaheng magkakadikit tulad ng gabi ng Noche Buena, wala na ang eksena ng paparating si Kuya Danny sa ilalim ng bahay para sunduin ako tulad ng mga dating away. Lahat ay naging kakaibang tahimik. Ang katahimikang iyon kung dati, marahil ay mararamdaman ko ito bilang hindi maganda, ngunit ngayon ay nararamdaman kong kailangan. Parang pahinga para talagang mapagnilayan ng sarili. Nang ikalawang araw ng bagong taon, nagising ako ng huli kaysa karaniwan. Handa na ang almusal ni nanay. Nakaupo si tatay na nagbabasa ng dyaryo, nakasuot ng salamin. Ang silaw ay pahilig na dumadaan sa bintana at nagbubuhos sa kanyang uban na buhok. Lahat ay magaan sa puntong nararamdaman ko na parang bumalik ako sa panahon ng pagiging estudyante, walang pag-aalala, walang alangan. Ngunit naiiba ngayon ay mas malinaw na ang aking isipan. Gising na? Tanong ni nanay, ang mga kamay ay aktibo sa kusina. Opo. Hinugasan ko ang mukha at umupo. Naglagay si nanay ng mainit na sopas sa harap ko. Kain na. Kakapagluto ko lang. Mabagal akong kumain. Si nanay ay hindi na nagtatanong pa tungkol sa kagabi. Si tatay rin ay hindi, ngunit mismo ang kawalan ng pagtatanong ay nagparamdam sa akin ng respeto. Hindi pinipilit na ikuwento. Hindi pinupudyutan na magpasya, nandoon lang sila at kasama. Bahagya na nag-vibrate ang telepono ko, isang mensahe, hindi mula kay Kuya Danny, mula kay Kuya Andres ng hotel. Ate Maria, may iuulat lang po ako. Nagtayo na ng opisyal na record ang pulis. Ang biyenan ninyo ay may ginawang pinsala sa property at pag-iingay sa pampubliko. Kung ang pamilya ay hindi magkasundo sa bayad pinsala, maaaring mayroon itong administrative penalty o mas mabigat pa. Natapos kong basahin at hindi agad sumagot, ibinaba ang telepono at nagpatuloy sa pagkain. Tumingin sa akin si nanay ng isang beses at pagkatapos ay mahinahon na nagtanong, may nangyari ba anak? Tumango ako. Nag-uulat ang hotel na hindi pa nare-resolba ang sitwasyon ng biyenan ko. Bumulong si nanay, ang taong ganoon maaga o matagal, makakahanap talaga ng gulo. Hindi na ako nagsalita, nararamdaman ko lang na lahat ay tumatahak sa tamang landas nito. Walang nagpilit, walang humubog ng takbo ng mga bagay, natural lang na kahihinatnan. Pagkatapos ng almusal, umahon ako sa silid at binuksan ang laptop. Sa loob ng 3 taon. Lagi akong abala sa trabaho, ngunit hindi ko talaga binibigyan ng panahon ang aking sarili. Ngayon ang unang beses na muling binuksan ko ang aking mga lumang dokumento, mga proyekto na nagawa ko, mga ulat, mga numero, lahat ay nandoon pa rin, hindi nagbago. Ako lang ang unti-unting nawala ang tiwala sa sarili sa loob ng kasal na iyon. Matagal akong nakaupo, wala akong ginagawa, nakamasid lang.
At bigla na lang, binuksan ko muli ang lumang email. Isang email mula 2 taon na ang nakalipas. Nag-alok noon ang kumpanya na ilipat ako sa bagong branch, mas mataas na posisyon, mas magandang sahod. Ngunit tinanggihan ko noon dahil sinabi ni Aling Rosa, ang babae na lumayo ay wala ng pamilya, at sinabi ni Kuya Danny, sa malapit lang sa bahay para maasikaso ang mga magulang. Malinaw na malinaw pa sa aking isipan. Nag-alinlangan noon, ngunit sa huli ay nanatili pa rin. At 3 taon ang lumipas, nandoon pa rin ako. Ngunit hindi nagbago ang tingin nila sa akin. Bahagya akong ngumiti, isang napakagaan ng ngiti. Walang sinusumbat na iintindihan ko na lang. Nagring muli ang telepono si Kuya Jun, kapatid ng asawa ko. Bahagya akong nagulat, ngunit sinagot pa rin. Ate, paos ang tinig ni Kuya Jun. May bagay ba ate? Kaya kayo ba ay makakapagsabi ng isang salita? Kung sasabihin ninyo na hindi ito sinasadya, ay baka mapabaan nila ang hukuman. Bakit ko sasabihin niyon? Tuwiran ko itong tinanong. Nag-alinlangan si Kuya Jun dahil kayo ay iisang pamilya. Bahagya akong huminga. Muli iyon. Kuya Jun, noong sinabi ni mama ninyo ganoon sa akin, itinuturing ba ninyo akong kasapi ng pamilya? Nanatiling tahimik ang kabila ng linya. Hindi ko na kailangan pang marinig ang sagot. Mula noong lumabas ako sa silid noon, wala na akong kasapi sa inyong pamilya. Ang boses ko ay hindi mataas ngunit napakamalinaw. Hindi ko ginagawang mahirap ang buhay ng sinuman, ngunit hindi rin ako tatanggap sa kanyang lugar. Ate, nagbago na kayo, sabi ni Kuya Jun, nang mahinahon. Ngumiti ako. Oo, sa wakas ay nagbago na ako. Binaba ko ang tawag. Wala na akong gusto pang marinig dahil ang mga salitang iyon ay marinig ko na ng sobrang dami. Tanghali, tinawag ako ni tatay pababa para kumain. Ang mesa ay simple pa rin ngunit ngayon ay masarap na kumain, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa loob ko ay wala ng kapit na tinitighimik. Habang kumakain, nagring ang telepono ni tatay. Tumingin siya sa numero at ibinigay sa akin, si Danny. Tiningnan ko ito at hindi kinuha. Hindi nag-insist si tatay, ibinabalang niya ang telepono. Pagkatapos ng kainan, lumabas ako sa balkonahe. Maliwanag ang araw, may hangin. Sa bakuran, nagtatakbuhan ang mga bata. Ang tawanan ay tumatanglaw ng malinaw. Nakatayo doon ako at nagtatanong sa sarili ko, kung bumabalik ako, sino na naman ang magiging ako? Katulad pa rin ang sagot, magiging muli akong tao na magtitiis, kaya hindi na kailangang bumalik. Hapon noon, natanggap ko ang isa pang tawag mula kay Kuya Andres. Ate Maria, iniimbitahan kayo ng pulis bukas na pumunta para makumpleto ang file kumpirmasyon lang ng inyong pahayag. Darating ako. Isang bagay pa, nag-alinlangan siya. Ang pamilya ng inyong asawa ay naghahanap ng paraan para makipag-areglo ngunit hindi pa nagkakasundo. Bahagya akong tumango. Iba na iyon ng kanilang problema. Nanatiling tahimik si Kuya Andres ng isang sandali at pagkatapos ay nagsalita. Talagang determinado kayo ate. Bahagya akong natawa. Hindi determinasyon, sapat lang. Binaba ko ang tawag at nakatayo ako roon na nakatingin sa kalangitan ng hapon. Isang araw pa ang lumipas, hindi maingay, hindi dramatic, ngunit bawat hakbang ay nagbabago ang lahat. Pumasok sa silid, binuksan ang aparador, tiningnan ang mga damit na dinala ko mula sa bahay ng biyenan. Hindi marami, ilang pangunahing gamit lang ang natitira, ay nandoon pa, sa lugar na marahil ay hindi ko na muling babalikan. Kinuha ko ang maleta at nagsimulang mag-ayos, hindi para maglakbay, kundi para maging handa. Handa para sa isang malinaw na desisyon, handa para sa isang buhay na hindi na nakasalalay sa pagtanggap ng ibang tao. Gabing iyon, nakaupo akong kasama si nanay at tatay sa pagmamasid ng telebisyon. Walang binanggit si Kuya Danny, walang binanggit ang pamilya ng biyenan. Ngunit alam ko na hindi pa tapos ang kwento, papalayo na ito sa mas mahahalagang bahagi at ngayon ay hindi na ako lilipas-lipas. Nang ikatlong umaga, nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan, hindi dahil may nagmamadaling bagay, kundi dahil sa loob ko ay may isang bagay na malinaw na nagdudulog. Ngayon ay babalik ako sa hotel na triumphal. Hindi bilang manugang, hindi bilang taong kailangang magpaliwanag,
kundi bilang taong responsable sa sariling bahagi ng bagay at tatapusin ang mga hindi pa natatapos. Handa na ang almusal ni nanay, nakaupo si tatay na umiinom ng tsaa. Payapa ang atmosphere ng bahay tulad ng 2 araw na nakalipas, ngunit alam ko na iba ang ngayon. Kain muna bago umalis, sabi ni tatay. Payapa ang boses. Opo, tumango ako. Tumingin sa akin si nanay, may bahagyang pag-aalala sa mga mata. Kailangan ko bang samahan ka? Umiling ako. Tatay at ako na lang. Hindi na nagdagdag si nanay, nag-alok na lang ng dagdag na pagkain sa aking plato. Isang napakamaliit na kilos, ngunit nagparamdam sa akin ng init. Pagkatapos kumain, nagpalit ako ng maayos na damit, bahagyang nagpinta, hindi para gumanda, kundi para makatayo ng tuwid. Para nang pumasok ako roon, hindi na ako ang taong tinatanggon kundi ang taong nakikipag-usap ng pantay-pantay. Tumigil ang sasakyan sa harap ng hotel, wala na ang maraming nag-iisip tulad ng dati, ngunit may ilang nakatayo pa rin. Marahil ay lumaganap na ang kwento ng gabi ng Noche Buena. Bumaba ako. Si tatay ay kasabay ko. Bumukas ang salaming pinto, malamig ang hangin sa loob. Naghihintay na si Kuya Andres. Ate Maria, nandito na kayo. Tumango ako. Opo, dan kami sa opisina. 2 pulis na ang nandoon, nagbigay sila ng kilos sa akin at nagsimulang gumawa. Umupo ako. Ibinaba ang bag sa mesa. Lahat ay malinaw ang takbo. Ipinaliwanag ko muli ng buo, bawat hakbang ay malinaw, walang dagdag, walang bawas, booking, bayad, pagkansela, lahat ay may mga papel, walang dapat pagtalunan. Tumango ang pulis. Nakikipagtulungan kayo ng maayos sa inyong panig, wala nang problema. Tumango ako. Salamat. Ngunit alam ko na hindi patapos ang bahagi ng trabaho ko. Lumingon ako kay Kuya Andres. Ang kabayaran para sa pinsala, may talaan na ba kayo? Binuksan ni Kuya Andres ang folder. Opo. Ang kabuuang pinsala kasama ang wasak na imported na palamuti, isang nasira na dekorasyon at gastos sa pag-aayos ay umabot sa humigit kumulang 15,000 piso. Tumango ako, hindi ito nagulat sa akin. Nagkasundo na ba ang kabilang panig? Umiling si Kuya Andres. Ang mukha ay medyo mahirap. Wala pa. Sa ngayon, sinasabi nilang masyadong mataas ang halaga at may pahayag pa rin na dahil sa hindi pagkakaunawaan mula sa panig ng hotel, bahagya akong natawa, isang napakagaan ng ngiti. Hindi pagkakaunawaan. Ngumiti rin ng ganoon si Kuya Andres. Sa tamang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Kuya Danny, kasunod si Kuya Jun. Wala si Aling Rosa, marahil ay nasa labas pa siya kasama ang mga pulis. Tumingin sa akin si Kuya Danny, ang mga mata ngayon ay wala na sa pagkagalit tulad dati. Siya ay pagod, napakapagod. Maria, tawag niya. Tumingin ko sa kanya, hindi sumagot, tumango lang ng bahagya bilang kagalangan. Nakatayo si Kuya Jun sa likod, umiiwas ang mga mata at hindi makatingin ng diretso sa akin. Nagsalita ang pulis. Nalinawan na ba kayo sa dami ng pinsala? Tumango si Kuya Danny. Opo, kaya anong tingin ninyo? Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita. Umaasa kami na suriin ng hotel kung mababawasan. Tumingin sa kanya ang pulis. Batay sa ano? Hindi makasagot si Kuya Danny, hindi dahil ayaw niya, kundi wala lang siyang batayan. Nagsalita na si Kuya Andres. Kinuha namin ang tunay na halaga at presyo mula sa supplier, walang bahaging arbitraryo. Naging mabigat muli ang hangin sa silid. Nakaupo ako at nakikinig, ngunit hindi nakikialam hanggang lumingon si Kuya Danny sa akin. Maria, maaari ka bang magsabi ng isang salita? Tiningnan ko siya, napakapayapang tingin. Anong gusto mong sabihin ko? Sabihin mo lang na walang intensyon ng pagtuturo o maaaring mag-areglo. Pinigil ko siya. Kuya Danny, nasabi ko na, tapos na ang bahagi ko. Kinuyom niya ang mga kamay. Isang salita lang. Nasabi ko na, inulit ko, tapos na ang bahagi ko. Walang pagataas ng boses. Walang galit, hindi lang nagbabago ang isip. Tumingin sa akin si Kuya Danny, ang mga mata ngayon ay hindi na nakikiusap, kundi naiintindihan na hindi na ako babalik sa luma. Nagsalita na si Kuya Jun ng mahinahon. Ate, kung hindi mababawasan ang halaga, mahirap aming ayusin iyon. Diretso ko siyang tiningnan. Kung mahirap ayusin,
dapat nag-isip ka bago gumawa. Tumingin siya sa lupa at hindi na nagsalita pa. Lumingon ako sa harap muli, ang boses ay pantay pa rin. Walang nagpilit kay mama na mag-vandalize at walang nagpilit sa kanya na magdulot ng gulo. Huminto ako ng isang sandali, kaya wala ring dahilan para may iba pang mananagot sa kanyang lugar. Bahagya na tumango ang pulis. Malinaw ang inyong paninindigan. Malalim na huminga si Kuya Danny, isang napakamabigat na buntong hininga. Pagkatapos ay nagsalita siya. Sige, kami ang sagutin. Ang mga salitang iyon ay napakasimple, pakinggan, ngunit alam ko na para sa kanya ay hindi madali, hindi dahil sa pera, kundi dahil ito ang unang beses na nakatayo siya para tanggapin ang kahihinatnan nang wala akong maaasahan, nang wala na siyang mapagpalipatan tulad ng dati. Nagtayo ako, kaya tapos na ang bahagi ko. Tumango si Kuya Andres. Opo, salamat Ate Maria. Kinuha ang bag at naghanda. Maria, tawag ni Kuya Danny. Tumigil ako ngunit hindi ganap na lumingon. Maaari ba nating pag-usapan ngayon? Nanatili akong tahimik ng isang sandali at pagkatapos ay nagsalita. Maaari. Tumingala siya. May bahagyang pag-asa. Ngunit nagpatuloy ako. Ngunit hindi para bumalik. Natigilan ang atmosphere. Dahan-dahang tumango si Kuya Danny. Naiintindihan ko. Hindi na ako nagdagdag pa. Lumabas ng silid, lumabas ng hotel. Ang silaw ng umaga ngayon ay mas maliwanag kaysa kahapon. Nanatili akong nakatayo ng sandali, malalim na huminga, at pagkatapos ay huminga ng palabas. Nakatayo si tatay sa tabi ko na nakatingin sa akin. Tapos na, tumango ako. Tapos na ang bahagi ko. Bahagya nang ngumiti si tatay. Meron pa, tumingin ako sa kalsada sa harap. Ang bahagi ko sa buhay na ito, mahinahon ko itong sinabi ngunit ngayon ay wala ng pag-aalinlangan. Gabi noon, lumabas ako ng mas maaga kaysa sa aming napagkasunduan, hindi dahil nagmamadali akong makita si Kuya Danny, kundi dahil gusto ko ng panahon para ihanda ang aking sarili. Sa loob ng 3 taon, sa tuwing may mahalagang pag-uusap, lagi akong napadala sa daloy ng emosyon ng ibang tao. Minsan ay nagtitiis, minsan ay nagpapaliwanag, minsan ay nagtatanong sa sarili ko kung nagpahuli ba ako. Ngunit ngayon ay ayaw ko nang maging ganoon. Pumili ako ng isang tahimik na coffee shop nasa isang maliit na kalsada, dilaw na kulay ng ilaw, sapat ang privacy para makausap nang walang mapapansin. Umupo ako sa sulok sa loob, nag-order ng mainit na tsaa, ibinaba ang telepono sa mesa, magkasama ang mga kamay, malalim akong huminga, hindi para maging mahinahon kundi para hindi makabalik sa luma. Pagkaraan ng 10 minuto, pumasok si Kuya Danny. Tumingin siya sa paligid at pagkatapos nakita ako at lumapit at umupo sa tapat. Walang bati, walang ngiti, isang matagal na katahimikan sa pagitan ng 2 taong dati ay mag-asawa. Nag-order siya ng tubig at tumingin sa akin. Salamat na pumunta ka, bahagya akong tumango. Anong gusto mong sabihin? Sabihin mo na. Hindi siya agad nagsalita, tumingin lang sa akin ng matagal. Ang mga matang iyon ay dati ay pamilyar sa akin. Ngunit ngayon ay hindi ko na mabasa. Sa huli ay huminga siya. Maria, alam kong nagdusa ka ng malaki. Nanatili akong tahimik. Alam ko rin na sa nakaraang mga taon ay hindi ko nagampanan ng maayos ang aking papel. Mabagal siyang nagsalita, hindi nagpapalusot, kundi tumatanggap. Hindi ko siya pinahinto. Nagpatuloy siya. Naisip ko, basta nagtiis ka ng kaunti pa, magbabago si mama, ngunit mali ako. Bahagya akong ngumiti, hindi maligaya, hindi malungkot, kumpirmasyon lang. Oo, mali ka. Tumango si Kuya Danny, hindi nagreaksyon sa aking direktang sagot, marahil ay naiintindihan na niya. Yumuko siya. Mahigpit na magkasamang nakagapos ang mga kamay. Maria, ayaw kong mawala ka. Ang mga salitang iyon kung 1 taon na ang nakalipas, marahil ay nalambot ang puso ko. Kung 6 na buwan na ang nakalipas, marahil ay nag-alinlangan ako. Ngunit ngayon ay tanong ko lang, ayaw mong mawala o hindi ka sanay na mawala? Natigilan siya, tumingala at tumingin sa akin. Nagpatuloy ako sa loob ng 3 taon. Sanay kang may isang taong laging nakatayo sa likod mo, nagtitiis ng lahat, nag-aayos ng lahat, at sa huli ay palaging bumababalik.
Huminto ako at tiningnan siya ng diretsyo. Ayaw mong mawala iyon o ayaw mong mawala ako? Hindi siya agad sumagot. Dahil ang tanong na ito ay hindi masasagot ng damdamin, kailangan ng katotohanan. Nanatili siyang tahimik ng matagal at pagkatapos ay nagsalita, "Hindi ko alam." Tumango ako, hindi nagulat. "Kaya hindi ka pa handa para panatilihin ang isang kasal?" Walang sinusumbat, kumpirmasyon lang. Malalim na huminga si Kuya Danny. "Maria, hindi ba natin mapagbibigyan ang ating sarili ng isa pang pagkakataon?" Tumingin ko sa mainit na tsaa sa harap ko. Ang singaw ay umaangat pa rin. Inilagay ko ang kamay sa gilid ng tasa, mainit ngunit hindi nauulunan. Tulad ng aking damdamin ngayon. Ibinigay ko na ang pagkakataon. Sinabi ko ito hindi isang beses, hindi dalawang beses, marami ng beses na. Tumingala ako, ngunit hindi mo napansin. Mahigpit na kinuyom ni Kuya Danny ang mga kamay, bumaba ang boses. "Napansin ko na, ngunit huli na." Walang espasyo ang sagot ko, walang paraan pa atras. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay nagsimulang mapula. "Maria, maaari akong magbago." Umiling ako. "Maaari kang magbago, ngunit hindi para sa akin." Natigilan siya. Nagpatuloy ako. Nagbabago ang tao ng tunay kapag naiintindihan nila ang sariling problema, hindi dahil natatakot na mawalan ng isang tao. Isang matagal na katahimikan, at pagkatapos ay nagsalita ako, "Kailangan mong magbago para maging mas magandang tao. Kailangan kong umalis para hindi na patuloy na mawala ang sarili ko." Dalawang pangungusap, dalawang landas na hindi na nagtatagpo. Yumuko si Kuya Danny at hindi na nagsalita pa, nanatiling tahimik. Isang katahimikan na dapat sana ay matagal na siyang ginawa. Tiningnan ko siya ng isa pang beses, wala ng galit, wala ng mga inaasahan, isang pagsara na lang. "Tungkol sa diborsyo, isusumite ko ang papel, pantay ang aking boses. Maaari kang maghanda ng mga dokumento." Dahan-dahang tumango siya. Naiintindihan ko. Hindi na ako nagdagdag pa. Nagtayo, kinuha ang bag, walang na kailangan pang sabihin. Ngunit nang lumingon na ako, tinawag niya ako, "Maria." Tumigil ako, hindi ganap na lumingon. Sa kalaunan ba ay magsisisi ka? Nag-isip ako ng isang segundo at pagkatapos ay sumagot, "Magsisisi lang ako dahil hindi ko ito ginawa ng mas maaga." Pagkasabi noon, lumakad na ako, hindi na lumingon. Bumukas ang pinto ng coffee shop, ang hangin ng gabi ay malamig ngunit komportable. Lumabas ako, ang mga ilaw sa kalsada ay nagliliwanag na. Ang mga tao ay naglalakad, ang mga sasakyan ay tumatakbo, patuloy ang buhay. Walang nakaalam na may isang tao na katatapos lang magsara ng isang kasal, walang maingay, walang luha, tiyak lang. Nanatili akong nakatayo ng sandali, tumingala sa langit, wala nang paputok, mga bituin na lang ang malilit, ngunit sapat ang liwanag. Kinuha ko ang telepono, muling binuksan ang lumang email, binasa muli ang imbitasyon sa trabaho. Ngayon ay wala na akong pag-aalinlangan. Pinindot ko ang reply, nag-type ng isang linya. Pumayag ako, isang napakamaliit na kilos. Ngunit alam ko na ito ang unang hakbang patungo sa bagong buhay, hindi na manugang, hindi na taong nagtitiis. Ako na lang. Gabi noon ay umuwi ako ng mas huli kaysa karaniwan, hindi dahil malayo ang biyahe, kundi dahil mabagal akong naglakad, sadyang mabagal, parang ibinibigay ang sarili ko ng kaunting panahon pa, para masanay sa damdamin ng katatapos lang maiwan ang isang malaking bagay. Nang binuksan ang pinto, ang mga ilaw ng sala ay naka-on pa. Nakatayo si nanay na nagtutupi ng damit, si tatay naman ay sumasakit ang likod sa upuan. Ang mga mata ay nakatutok sa telebisyon, ngunit malinaw na hindi talaga nagmamasid. Nang marinig ang pinto, parehong tumingin. "Dumating ka na?" tanong ni nanay. Payapa pa rin ang tinig. Tumango ako. Opo, walang nagtatanong agad, walang nagmamadali. Naghintay lang sila. Hinubad ko ang jacket at ibinaon sa trangka, hinugasan ang mga kamay at lumabas. Isang napakamagaan na katahimikan, hindi nakakabigo. Nagbuhos si nanay ng mainit na tubig para sa akin at iniabot ng mahinahon. "Inumin mo, anak." Kinuha ko ito, ang singaw ay umangat at mainit.
Uminom ako ng isang higop at pagkatapos ay ibinaba. Nausap ko siya, nanay. Mahinahon na nagtanong si nanay. Tapos, kumusta? Tumingin ako sa mesa, 1, 2, 3 segundo, at pagkatapos ay nagsalita, magfa-file ako ng diborsyo. Nagbago ang atmosphere hindi dahil sa gulat, kundi dahil ito ay isang tunay na desisyon. Malalim na huminga si nanay, hindi umiyak, hindi nagsumbat, sinabi lang, nag-isip ka na ba ng mabuti, anak? Tumango ako. Nag-isip na ako. Umayos si tatay sa upuan, tumingin sa akin ang mga mata ngayon, ay hindi nagtatanong, kundi nagkukumpirma. Kung ganoon, gawing maayos. Tumingin ko kay tatay. Nagpatuloy siya. Kapag nagpasya, huwag na humaba pa kapag lumayo. Mas pagod pa, tumango ako. Naiintindihan ko. Inilagay ni nanay ang kamay sa aking kamay. Malungkot ka ba, anak? Nag-isip ako ng kaunti at pagkatapos ay sumagot ng totoo. Oo, huminto ako. Ngunit hindi malungkot dahil nawala kundi dahil natagalan ko ng labis bago ito ginawa. Bahagya na kinahigpit ni nanay ang hawak sa aking kamay, walang sinabi pa, nanatili lang roon, kasama ko. Gabi noon ay hindi agad ako nakatulog, nahiga sa kama at nakatingin sa kisame. Pamilyar ang kwarto ngunit iba na ang damdamin, hindi na pakiramdam ng pagbabalik para tumakas, kundi ng pagbabalik para magsimula muli. Kinuha ang telepono, muling binuksan ang email na isinumite ko, binasa muli maikling, tiyak wala na itong pabalik. Pagkaraan ng sandali, nag-vibrate ang telepono, tugon mula sa kumpanya. Masaya kaming malaman na pumayag kayo. Ang posisyon ay magsisimula sa susunod na buwan, susundan ng detalye. Natapos ko itong basahin at bahagya akong ngumiti. Hindi nito masabing masayang ngiti, magaan lang, dahil sa huli ay hindi ko na pinalayas ang pagkakataon sa ikalawang pagkakataon. Kinabukasan, nagising ako ng maaga, mag-isa akong naghanda ng kape, umupo sa hapagkainan, binuksan ang laptop. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagplano ako para sa aking sarili. Walang pamilya ng biyenan, walang opinyon ni Aling Rosa, walang anong tingin ni Kuya Danny, ako lang nagsusulat ng trabaho, tirahan, proseso ng diborsyo, pinansyal, bawat item ay malinaw, maayos, hindi na magulo tulad ng dati. Habang ginagawa ito, nagring ang telepono si Kuya Danny. Tiningnan ko ito at hindi kinuha. Isang mensahe ang dumating, sinabi ko na sa mama at tatay ko. Binasa ko ngunit hindi sumagot. Isa pang mensahe, hindi pumayag si mama. Nanatili akong tahimik. Ikatlong mensahe, ngunit pumayag ako. Nanatili akong nakamasid sa mga salitang iyon ng mas matagal kaysa karaniwan, hindi dahil naaantig ako, kundi dasa nagkukumpirma. Nag-type ako, gawin na ang proseso, isinumite, walang dagdag, walang tanong, dahil ngayon ay wala nang kailangan pang sabihin. Tanghali ay sabay kaming lumabas ni tatay, hindi pa para pumunta sa malayo, gawing lang ilang papeles. Naglakad si tatay sa tabi ko, dahan-dahan ngunit tiyak, tulad ng paraan ng kanyang paggawa ng lahat sa buhay. Kailangan ko bang makipag-usap sa kanilang panig? Tanong ni tatay. Umiling ako, hindi na tatay. Oo, tumango si tatay. Kung kaya mo sa sarili, mas mabuti iyon. Isang simpleng pangungusap, ngunit naiintindihan ko, hindi siya ayaw tumulong, kundi gusto niyang matuto akong tumayo ng mag-isa. Pumunta kami sa isang law office. Nagtanong ako tungkol sa proseso, nakinig sa pagpapaliwanag, nagkuskus ng mga tala, hindi ganoon kahirap tulad ng inaakala ko, dati lang ay hindi ko nais harapin ito. Pagkalabas ng opisina, mainit ang araw. Nanatili akong nakatayo ng sandali, malalim na huminga at huminga ng palabas. Bawat araw ay nagiging mas malinaw, wala ng kalabuan, wala ng alinlangan. Hapon noon ay natanggap ko ang tawag mula kay Ate Cora, asawa ni Kuya Jun. Bahagya akong nagulat ngunit sinagot pa rin. Ate Maria, mahina ang boses ni Ate Cora, may pag-aalinlangan. Anong nangyari? Ate, pasensya na. Nanatili akong tahimik. Hindi dahil hindi ko marinig, kundi dahil hindi ko inaasahan ang mga salitang ito. Nagpatuloy si Ate Cora. Noon, hindi ako nagsalita. Alam ko na tama kayo ngunit hindi ako naglakas loob. Nanatili pa rin akong tahimik. Malalim na huminga si Ate Cora. Alam ko na matagal na ito, ngunit gusto ko pa ring sabihin.
Bahagya akong sumagot. Oo, isang salita lang, walang sinusumbat, walang inaalagaan. Nagsalita pa si Ate Cora ng kaunti at pagkatapos ay binaba ang tawag. Ibinaba ko ang telepono at nanatiling nakaupong tahimik ng ilang sandali. Wala akong naramdamang pagbabago sa loob, isang tuldok lang ang nailagay na. Gabi noon ay kumain kami ng kasama sina nanay at tatay tulad ng araw-araw. Ngunit napagtanto ko na hindi na ako nakatingin sa likod, hindi na nagtatatanong ng bagay sana o kung sana naglalakad na lang pasulong. Pagkatapos ng kainan, lumabas ako sa balkonahe. Madilim ang langit, mahinahon ang hangin. Nakatayo doon akong nakatingin sa kalsada, mga sasakyan, mga ilaw, patuloy ang buhay. Biglang naalala ko ang gabi ng Noche Buena. Ang sandali nang nakatayo ako sa gitna ng private room, pinipintasan, itinataboy at nagpasya akong lumisan. Kung noon ay piniling magtiis ko, marahil ngayon ay nandoon pa rin ako, nagtitiis pa rin, pinagmumukha pa ring walang halaga, wala pa ring boses. Bahagya akong ngumiti, hindi dahil masaya, kundi dahil hindi iyon ang pinili ko. Maraming pagtawid ang buhay, ngunit may ilang pagtawid na. Sa isang desisyon lang, 3 segundo, 3 segundo ng katahimikan, 3 segundo ng sapat upang masabi ko, oo. At ang 3 segundong iyon ay nagbago ng aking buong buhay. Pumasok sa loob, pinatay ang ilaw, nahiga, ipinikit ang mga mata, wala ng mga tanong, wala ng mga bagay na hindi nasabi, isang damdamin lang na nalampasan ko at namumuhay ako ng tama. Isang buhay na hindi perpekto, ngunit aking sarili. 3 buwan matapos ko umalis sa kasal na iyon, nakatayo ako sa harap ng salaming bintana ng opisina, nakatingin sa lungsod, napapasok sa oras ng traffic, ang daloy ng mga tao ay patuloy na nagmamadali, na para bang hindi huminto para sa kahit anong personal na kwento. At naipagtanto ko biglang ang buhay ay ganoon talaga, hindi naghihintay ng sinuman, hindi humihinto para sa sinuman, tanging sarili lang ang magpapasya kung paano itutuloy ang paglalakad. Ang bagong trabaho ay naka-adjust na, ang mahihirap na unang araw ay lumipas na, sanay na ako sa mabilis na ritmo, sa mahahabang pulong, sa mga desisyon na kailangang gawin sa maikling panahon. At kakaibang wala na akong pakiramdam ng presyon tulad ng dati. Dahil ngayon ay hindi na ako nagpipigil para patunayan ang kahit ano sa sinuman. Nagtatrabaho lang ako dahil gusto ko, at iyon ay sapat na. Mayroon ding mga gabi na umuwi akong late, nakatayo sa labas ng gusali at nakatingin sa mga naliwanagan na bintana, wala ng pakiramdam ng pagkawala tulad ng mga unang araw. Pagdating ko, pinalitan na ng isang bagay na napakalinaw. Ako ay nagtatayo muli ng aking buhay mula sa simula, isa-isang bahagi, hindi nagmamadali, ngunit tiyak. Sa katapusan ng linggo, umuuwi pa rin ako, katulad pa rin ng kalsada, katulad pa rin ng bahay, ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na ako umuuwi dahil tumakas, umuuwi na ako para bumisita. Minsan, habang nagtutupi kaming dalawa ni nanay ng damit, biglang nagsalita si nanay. Ngayon, mas magaan ang hitsura mo. Ngumiti ako. Marahil ay dahil wala na akong pinagsisikapang pagbabago. Tumango si nanay, walang karagdagang salita. Ngunit naiintindihan ko, naiintindihan niya ang may ilang bagay na kapag ibinabana, na ipagtanto ng tao kung gaano ito kabigat. Isang hapon ay natanggap ko ang tawag mula sa hindi kilalang numero. Sinagot ko, isang pamilyar na boses na matagal ko nang hindi narinig. Maria, si Aling Rosa ito. Nanatili akong tahimik ng isang segundo, hindi binaba ang tawag, hindi rin nagmamadaling sumagot. Nakakarinig ako, Aling Rosa. Pantay ang aking boses, hindi malamig, ngunit hindi rin pamilyar. Mabagal siyang nagsalita, wala na ang alab tulad ng dati. Gusto kitang kausapin. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga taong dumadaan, mga sasakyan, patuloy ang galaw ng lahat. May nangyari ba, Aling Rosa? Basta gusto lang na makipag-usap. Hindi agad ako sumagot, hindi dahil nag-aalinlangan kundi dahil sinasalang ko kung ano pa ang kahulugan ng pulong na ito. Pagkaraan ng sandali, nagsalita ako. Sige, hindi dahil responsibilidad ko pa rin kundi dahil sa wala na akong pagkaaligaga. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop, hindi hotel, hindi marangyang lugar,
isang ordinaryong lugar lang. Dumating muna si Aling Rosa, nakaupo sa sulok. Nang pumasok ako, tumingala siya, may pagbabago ang mga mata, wala na ang talas, wala na ang pagpipilit, pagod na lang. Umupo ako. Magandang hapon po, Aling Rosa. Bahagya siyang tumango. Oo, isang katahimikan, walang nagmamadaling magsalita. Sa huli ay nagsalita siya. Ate Maria, pasensya na sa akin. Tiningnan ko siya, hindi nagulat, hindi rin naaantig, nakikinig lang. Noong mga panahong iyon ay marami akong sinabi na hindi tama. Mabagal niyang sinabi ito, para bang bawat pangungusap ay kailangan pang isipin ng mabuti. Noon ay paniniwala ko na ang manugang ay kailangan munang magtiis, sundin at mag-alaga ng pamilya ng asawa. Wala akong pinasukan. Nagpatuloy siya, ngunit ngayon ay naiintindihan ko na ang pagpilit ng ganoon sa iba ay mali. Tiningnan ko siya sa unang pagkakataon ay hindi na ako sa mas mababang posisyon, kaysa kanya isang matandang babae na lang siya na napagtanto ng isang bagay. Sinabi ko, mabuti na rin na naintindihan ninyo iyon, Aling Rosa. Walang sinusumbat, walang binabanggit, hindi na kailangan pa. Malalim siyang bumulong. Nagbago na si Danny. Nanatili akong tahimik. Nagpatuloy siya. Lumipat na siya ng tirahan. Hindi na siya nakatira dito sa amin, hindi na rin siya nagsasalita ng marami tulad ng dati. Bahagya akong tumango. Iyon ay kanyang bagay na. Tumingin sa akin si Aling Rosa, may pakiramdam sa mga mata, parang pagsisisi. Hindi ka na mag-iisip muli? Ngumiti ako, isang napakagaan ng ngiti. Nag-isip na ako ng mabuti, wala na siyang sinabi pa. Marahil ay alam na niya rin ang sagot. Umupo pa kami ng kaunti. Walang maraming salita. Walang kailangang ipaliwanag, isinasara lang ang isang relasyon sa pinakamainam na paraan. Nang magtayo, sinabi ko, ingatan ang kalusugan ninyo, Aling Rosa. Tumango siya, ikaw rin. Lumakad na ako, hindi na lumingon, hindi da sa tiyak kundi da sa wala na akong kailangang balikan. Gabi noon, umuwi ako sa kwarto, binuksan ang pinto, sinindihan ang ilaw, pamilyar ang kwarto, tahimik ibinaba ang bag, umupo sa upuan, isang araw na lumipas, nang magaan, walang mabigat. Kinuha ang telepono at tiningnan ang contacts. Wala nang pangalan ni Danny, wala nang mga tawag na nakahold, malinaw at maikli lang ang natitira tulad ng buhay ko ngayon. Nagtayo ako, binuksan ang bintana. Ang hangin ng gabi ay dumating ng malamig, tumingin ako sa labas. Maliwanag pa rin ang lungsod, naglalakad pa rin ang mga tao, patuloy ang buhay, walang huminto para sa kwento ko, at iyon sa totoo ay napakapatas. Ngumiti ako ngayon, ay tunay na ngiti, hindi gawa-gawa, hindi pinilit, magaan lang. Nahiga, hinila ang kumot, ipinikit ang mga mata. Sa isipan ko ay wala na ang mga tanong, wala na ang mga kung sana, isang damdamin lang na naglalakad ako sa tamang daan, dahan-dahan ngunit tama. Ang mga sumunod na araw ay dahan-dahan na, ngunit tiyak, tulad ng isang agos ng tubig na nahanap na ang sariling direksyon. Mabagal, mahinahon, ngunit walang tigil. Nagsimula akong masanay sa bagong ritmo ng buhay. Nagigising ng maaga, gumagawa ng sariling kape, naghahanda para sa araw na may trabaho, walang nagpupukaw sa akin, walang nagbibigay ng utos, ngunit walang nagpapahirap sa akin. Lahat ay mula sa sarili ko at iyon ang nagbibigay ng higit na kahulugan sa lahat. Sa trabaho, mabilis akong nakaayon, abala, maraming pressure, ngunit malinaw ang pakiramdam. Bawat desisyon, bawat pulong, bawat numero ay nakasalalay sa aking kakayahan, hindi sa kung asawa ako ng sino o manugang ng sino. Mayroon ding mga gabing umuwi akong late, pagod ngunit hindi hapo tulad ng dati. Dahil ang pagod na ito ay sarili kong pinili, hindi tinanggap. Isang linggo matapos ko lumipat, natanggap ko ang tawag ni nanay. Kumakain ka ba ng maayos, anak? Kumakain naman ako, nanay. Wala kang kulang-kulang. Wala naman. Nanatiling tahimik si nanay ng sandali at pagkatapos ay nagsalita. Umuwi ka ngayong weekend. Tumango ako. Opo. Bumaba ang boses ni nanay. Nagtatanong din si tatay mo. Naramdaman kong naging mainit ang puso ko habang nakikinig. Walang kailangang maraming salita basta't may lugar na naghihintay sa iyo.
Katapusan ng linggo, umuwi ako katulad pa rin ng kalsada, katulad pa rin ng bahay, ngunit naiiba ang pakiramdam. Hindi na ako bumabalik sa tumakas kundi sa bumibisita. Binuksan ni nanay ang pinto, tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Payat ka na. Ngumiti ako. Katulad ko pa rin naman. Lumabas si tatay mula sa sala. Umuwi. Ayos na. Pamilyar na salita, ngunit bawat marinig ay nagpaparamdam ng katatagan. Ang hapunan noon ay kumain kaming magkakasama tulad ng lahat ng pamilya. Walang binabanggit na lumang bagay, walang nagtatanong tungkol kay Kuya Danny, mga maliliit na pag-uusap lang, ngunit sapat para punuin ang kaibahan. Pagkatapos kumain, tumulong ako kay nanay sa pagliligpit. Nakatayo kaming dalawa sa kusina, naghuhugas si nanay, nagtitray naman ako isang pamilyar na tanawin. Biglang nagtanong si nanay, "Nagsisisi ka ba, anak?" Bahagya akong natigilan. Ang tanong na ito ay tinanong na ng maraming beses, ngunit bawat beses ay naiibang kahulugan. Nag-isip ako at pagkatapos ay nagsalita. Hindi. Tumingin ako kay nanay. Nagsisisi lang ako na natagalan ko ng labis bago ako gumawa. Tumango si nanay, hindi nagkontra. Nagsalita lang. Ang babae ay madalas na nag-iisip na ang pagtitiis ay nagtatayo ng pamilya. Bahagya akong ngumiti. Ngunit lumabas na, maling pamamaraan pala iyon. Tumingin sa akin si nanay, ang mga mata ay may awa at pag-unawa. Ang pagpapanatili ng pamilya ay hindi sa pamamagitan ng pagkawala ng sarili. Walang sinabi pa ako, ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili ng matagal. Gabi noon, lumabas sa balkonahe tulad ng dati. Nakatingin sa kalsada, mga ilaw, mga sasakyan tulad pa rin ng lahat. Ako lang ang nagbago. Napagtanto ko na ang pagbabago ay hindi mula sa pag-alis, kundi mula sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Hindi na ako natatakot na mag-isa, hindi na natatakot sa paghatol ng iba, hindi na natatakot na mawala ang isang relasyon na hindi na angkop. Dahil alam ko na nasa tamang lugar ako, tama para sa sarili ko. Nang gabing iyon bago matulog, nag-vibrate ang telepono, isang mensahe, hindi mula kay Kuya Danny, kundi mula kay Ate Cora. "Ate Maria, may iuulat lang." Binuksan ko. "Oo," sabi mo. Ang susunod na mensahe ay dumating ng medyo mabagal. Nagbayad na si Mama ng buo. Nabasa ko ito nang hindi nagulat. Nagtanong lang ako. "Tapos, kumusta?" Sumagot si Ate Cora. Galit pa rin si Mama, ngunit wala na siyang magagawa. Nanatili akong tahimik ng sandali. Nagpadala pa rin si Ate Cora. Lumipat na talaga si Kuya Danny. Tiningnan ko ang mga salitang iyon, walang damdamin, walang saya, walang lungkot, kumpirmasyon lang. Nagpadala pa si Ate Cora. Tahimik na rin ang bahay. Naiintindihan ko, ang katahimikang iyon, hindi kapayapaan kundi kawalan. Nag-type ako. "Oo." Iyon lang, walang karagdagang tanong, walang komentaryo, dahil hindi na iyon aking tahanan. Ibinaba ang telepono, nakatingin sa kisame, huminga. May ilang bagay na kapag dapat nang matapos, natatapos. Walang makakahawak, walang makapagbabago ng takbo. Maaga o matagal, ganoon lang talaga. Kinabukasan, bumalik sa lungsod, nagsimula ng bagong linggo ng trabaho. Patuloy ang lahat, patuloy ang ritmo ng buhay. Pumasok sa kumpanya, nagbati, umupo, binuksan ang computer, nagsimula ng trabaho parang walang nangyari. Ngunit alam ko na, sa loob ko, ay nagbago na. Hindi na ako nagtatrabaho para patunayan ang kahit ano sa sinuman, hindi na nagpipilit para makilala ng kahit sino. Nagtatrabaho ako sa gusto ko, sa kaya ko, at sa karapat-dapat ako. Sa oras ng pahinga, nakatayo ako sa harap ng salaming bintana, nakatingin sa mga tao sa ibaba, isang naisip ay lumabas ng napakamalinaw. Ang buhay ay hindi paghahanap ng isang lugar para mahawakan, kundi paghahanap ng paraan para tumayo ng mag-isa. Ngumiti ako ngayon, ay wala ng pagiging gawa-gawa, wala ng pagpipilit, natural lang. Ngiti ng isang taong nakalampas sa isang daan at alam na hindi siya naligaw. 3 buwan matapos ko umalis sa kasal na iyon, nakatayo ako sa harap ng salaming bintana ng opisina, nakatingin sa lungsod na papasok sa oras ng traffic. Ang agos ng mga tao ay patuloy na nagmamadali, walang humihinto para sa kahit anong personal na kwento.
At napagtanto ko ganoon talaga ang buhay, hindi naghihintay ng sinuman, hindi humihinto para sa sinuman. Tanging sarili lang ang magpapasya kung paano itutuloy. Ang mga unang nakakalitong araw ay lumipas na. Sanay na ako sa mabilis na ritmo, sa mahabang pulong, sa mga desisyon na kailangang gawin sa maikling panahon, at kakaibang wala na akong pakiramdam ng sobrang presyon. Dahil ngayon ay hindi na ako nagpipigil para patunayan ang kahit ano sa sinuman. Nagtatrabaho lang ako dahil sa gusto ko, at iyon ay sapat na. May mga gabing nagtatapos nang huli nakatayo sa labas ng gusali at nakatingin sa mga naliwanagan na bintana, wala nang pakiramdam ng pagkawala tulad ng mga unang araw. Pinalitan na ng isang bagay na napakamalinaw, nag-itatayo ako ng aking buhay muli mula sa simula, isa-isang bahagi, hindi nagmamadali, ngunit tiyak. Sa mga weekend, umuuwi pa rin, ako si nanay ay nakatayo pa rin sa pintuan, si tatay ay nakaupo sa sala, lahat ay katulad pa rin, ngunit alam ko na nagbago na ako. Minsan, habang nagtutupi kaming dalawa ni nanay ng damit, nagsalita siya ng walang babala. Ngayon, mas magaan ang hitsura mo. Marahil ay dahil sa wala na akong pinagpipilit na pagbabago, sagot ko. Tumango si nanay, walang karagdagang salita. Ngunit naiintindihan niya na may ilang bagay na kapag ibinabana, na ipagtanto ng tao kung gaano ito kabigat. Isang hapon, natanggap ko ang tawag ni Aling Rosa. Nanatili akong tahimik ng isang segundo, hindi binaba ang tawag, hindi nagmamadaling sumagot. Sinagot ko siya, pakikinig ang ginawa ko, at sa huli ay nagkita kami sa isang simpleng coffee shop, pinalit ang mga salita, isinara ang isang kabanata. Nang lumabas ako mula sa coffee shop na iyon, malalim akong huminga. May bagay sa loob ko na naramdamang ganap ang pagsasara. Hindi dasa nasaktan ako, kundi dasa hindi na kailangan pa ang anumang bahagi ng lumang buhay na iyon. Gabi noon, umuwi sa kwarto. Binuksan ang pinto, sinindihan ang ilaw, ibinaba ang bag, umupo sa upuan. Isang araw na lumipas ng magaan, walang mabigat. Kinuha ang telepono at tiningnan ang contacts. Malinaw at maikli lang ang natitira tulad ng buhay ko ngayon. Nagtayo, binuksan ang bintana. Ang hangin ng gabi ay dumating ng malamig, tumingin sa labas. Maliwanag pa rin ang lungsod, naglalakad pa rin ang mga tao, patuloy ang buhay. Ngumiti ako ngayon ay tunay na ngiti. Nahiga, hinila ang kumot, ipinikit ang mga mata. Sa isipan ko ay wala na ang mga tanong, wala na ang mga kung sana, isang damdamin lang na naglalakad ako sa tamang daan, dahan-dahan ngunit tama. Isang buhay na hindi perpekto ngunit aking sarili. Kapag tapos na ang kwentong ito, marahil ay hindi ko agad sasabihin kung tama o mali dahil sa buhay. Bihirang malinaw, ang lahat may puti at may itim. Ngunit may isang bagay na tiyak, bawat pagpili ay may katumbas na halaga. At ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang pag-iwas sa pagbabayad, kundi ang pag-alam kung para saan ang pagbabayad mo. Ang kwento ni Maria, sa ibabaw, ay maaaring mukhang isang alitan lang ng biyenan at manugang, isang nabigong kasal, ngunit kung titingnan ng mas malalim, ito ay paglalakbay ng isang babae na natuklasan ang kanyang sariling halaga, at ang kapansin-pansing bagay ay hindi ang pag-alis niya, kundi ang katapatan niyang tumitigil nang sa tamang sandali. Sa buhay, maraming tao ang katulad ni Maria noong 3 taon bago nagtitiis, nagpipigil, naniniwala na basta magsikap pa ng kaunti, magsakripisyo pa ng kaunti, magiging maayos ang lahat. Hindi ito mali. Ang pagtitiis ay minsang magandang katangian paraan ng pagpapanatili ng kapayapaan. Ngunit kung ang pagtitiis na iyon ay nagdudulot ng pagkawala ng tinig, pagkawala ng respeto, at sa huli ay pagkawala ng sarili, iyon ay hindi na katangian, kundi sakripisyo. Ang bagay na pinakamatindi ang epekto sa akin sa kwentong ito ay hindi ang mga salita ni Aling Rosa, kundi ang katahimikan ni Kuya Danny. Sa isang pamilya, ang alitan ay hindi maiiwasan. Ngunit ang taong nakatayo sa gitna, kung walang sapat na tapang para kilalanin ang tama at mali, kung walang sapat na responsibilidad para protektahan ang kapareha, ang katahimikang iyon ang nagiging pinakamalaking bitak.
Ang asawa ay hindi kailangang harapin ang magulang sa lahat ng oras, ngunit kailangang malinaw ang paninindigan. Dahil ang kasal ay hindi tungkol sa kung sino ang mas tama, kundi kung sino ang protektado kapag siya ay nasasaktan. Para naman kay Aling Rosa, marahil siya ay hindi masasamang tao, kinakatawan lang niya ang isang paraan ng pag-iisip na sobrang tagal na ang manugang ay kailangang magsakripisyo, magtiis, at ilagay muna ang pamilya ng asawa bago ang lahat. Ngunit nagbago na ang lipunan, ang babae ngayon ay hindi lamang namumuhay para gampanan ang isang papel, may karapatan na rin silang marespeto, pumili, at mamuhay ng tapat sa kanilang sarili. Ang pinakamalaking pagkakamali niya ay hindi ang pagiging mahirap, kundi ang kawalan ng pagkilala na ang pagmamahal ay hindi maaaring pilitin at ang respeto ay hindi maaaring hilingin sa pamamagitan ng kapangyarihan. Para naman sa Maria, kung may isang salita akong sasabihin sa kanya, hindi ko siya pupurihing matapang o magiging dahilan ng pagpapuri sa kanya. Dasa, malakas ang loob. Dasa, ang ginawa niya ay dapat na lang maging normal. Isang babae na nagrerespeto sa kanyang sarili, nagtitighim kapag nasasaktan, at pumipili ng mas magandang buhay, iyon ay hindi kahanga-hangang bagay, kundi karapat-dapat na karapatan. Ngunit nakalulungkot na hindi lahat ay kayang gawin ito. Ang 3 segundo ni Maria sa gabi ng Noche Buena ay hindi impulso, iyon ang 3 segundo ng naipong lahat sa loob ng 3 taon. At kapag nagtiis ng matagal ang isang tao, ang desisyon nila ay karaniwang hindi emosyon, kundi resulta ng maraming beses na pagtatanong sa sarili, hanggang kailan pa ako makakatayo nito? Ang gusto kong sabihin sa lahat ng makikinig sa kwentong ito, huwag na nating hintayin na kailangang umalis bago mapagtanto na nagtiyaga tayo ng labis, at huwag ring ipagpalait ang pagmamahal at pagtitiis. Ang pagmamahal ay 2 taong magkasamang nagtutulungan, ang pagtitiis ng nag-iisa ay hindi pagmamahal. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na patuloy kang nagdududa sa sarili, nagpapaliwanag ng bawat kilos, humihingi ng pahintulot para sa sarili mong buhay, marahil ay oras na para tumigil at tanungin ang sarili, para kanino ba ako namumuhay? At kung ikaw ay katulad ni Kuya Danny, nasa gitna, alalahanin mo na ang iyong katahimikan, ngayon ay maaaring dahilan ng iyong pagkawala ng isang tao bukas. At kung ikaw ay mga magulang, alalahanin mo na ang pagpapakasal ng anak mo ay hindi pagdadala ng isa pang tao para kontrolin, kundi pagtatayo ng sariling pamilya. Ang respeto na ibinibigay mo sa manugang o sa agaw buhay ng anak mo ay paraan ng iyong pag-aalaga sa kaligayahan ng iyong sariling anak. Natapos na ang kwento, ngunit ang mga natitira ay hindi. Bawat isa sa atin ay maaaring makita ang sarili sa isang bahagi ng kwentong ito. At kung ngayon ay maaari ka pa ring pumili, piliin mo ang buhay na hindi mo na kailangang mamuhay ng gawa-gawa para mabuhay. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, nagpaisip sa iyo, nagpabalik sa iyo, sa isang bagay sa iyong buhay, manatili ka lang. Marami pang ibang kwento, hindi para sa libangan, kundi para mas maunawaan natin ang isa't isa at mas maunawaan ang ating mga sarili. Hanggang sa susunod na kwento.